May mga nasa likod daw po ba ninyo na parang malaking mga tao kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, utang ina nila. Wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang na buong pamilya ko, papatay niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang kung patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong inireklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape mo mamaya. Go ahead, sir. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasambalaban dito sa mga pulis? Though binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Huli na po ito. Hindi ko pa nababasa, ulitin ko. Pero assuming yung mga sinalaysay ni Don, yun ang nakalagay dun sa affidavit, ang most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties nun, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Pagdongan. Sir, binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo at gaano karami pa ito na pwede yung ireklamo? 12 lang yung active, yung iba nito retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss po yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police dito sir, tapos yung kasama ay yung kapatid niya na-dismiss din po. Okay. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi to mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na sir, bigyan mo ako ng kopya nung lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung ba yung binabanggit niya? Oh yes. At saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC nun. Nung na-assign sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatanos of DZMM.
Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga police, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng missing sa Bungero? Yes, yung Vice Mayor na lately na binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yon ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanawan. Okay. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Participation? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang polis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Okay. Thank you. Our next. Si Judge Felix Reyes po. Mayroon pa follow up. Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Kay attorney po, kay Commissioner Carnisan, ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Saan na po direksyon ng investigation natin? Nabanggit po na nakaraan ang talpakan dito na sa NAPOLCOM. Ano po ang magiging susunod na hakbang po? So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga yan, babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ni isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating IMIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito i-formal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat ngang kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. Dalawang beses sila sasagot. After which, magkapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito isasalang na sa Commission and Bank, kung saan ito pag-uusapan ng puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So, any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay di umano ng mga ilang sa Bungero dito, maaari po kayo lumapit sa National Police Commission. I think, meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complete affidavit. Thank you po. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung NAPOLCOM. Are we gonna blur you or we're it on? Hindi kinakailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng video. Ngayon, i-blurred mo na. Yes, sir, para lang clear. Kasi even though nakaganyan, para mamaya sa TV Patrol, sa tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay kung na. anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. Wala It's not problema depend sa on akin me. kasi yan, kalat na yan, Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Okay. Sir, dun sa mga binanggit niyong police, may nakikipag-ugnay na huba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung kontak ko. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Na pag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Kamkrame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes, Yes, sir. yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong?
Alam mo ito si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement, kung ikaw pa'y nangangailangan na alas totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man na may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yun. Believe ako dun sa security unit na yun. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa Napolcom, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So, ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magpa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa napafailan ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Sir Vice Chair Caliniledo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga pulis po na sinampahan niyo po ng reklamo administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga pulis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow-up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it.
Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari ding gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimulan na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. This question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir? Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba rin na may kaso ng paggawa ng missing sabungeros sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Dasco po, kasali rin ba sa? Yung si John Dasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yon sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108? Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag niyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga polis na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra, pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a line-up for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, discuss din yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is... Sir, sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yan? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang.
Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabungeros? Yes, lahat yun ang galing sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, nabanggit pa sa akin ng isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniluan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok. Hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang iba ba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort pa raw ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabungero. Alam ng mga tao, ng mga sabungero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan, na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next ba na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension, ang NAPOLCOM ho bang mag-i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, siyempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request dun si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you po. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir June. Ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabungero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabungero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi mo na sa social media.
Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing Sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Commissioner Calinisan. Next. Ang mga nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagdidescribe na yan, halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga bakit daw, may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, utang ina nila. Wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang na buong pamilya ko, papatay niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, mayroon mo bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Si Estomo, alpa yan. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagpinance, pero lupog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you, thank you. Okay, that will be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Lapit ka. Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Meron pa. Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkong, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako idea kung ilan, kung ano mga pangalan. First time to see all of them. First time. And also kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Don Don. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi,
bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan? Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? Diba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita niyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki po itong sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike 1 pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to kasi hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin, at saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-pursigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari po ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. At Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upuri natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So, gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating mga kaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng NAPOLCOM. We will hear you out. Pero at the end, justice will prevail. Maraming salamat po.